Hindi alam ni Edna kung ano ang una niyang iisipin, ang kanyang panganganak o ang paghahanap ng matutuluyan. Pinalaya siya na may-ari ng bahay na inuupahan niya. Bukod sa hindi alam ni Edna kung saan siya pupunta, dumagdag naman ang biglaan niyang panganganak sa gitna ng malakas na ulan. Anak, please, huwag ka muna lumabas ngayon. Hindi ko pa alam kung saan tayo titira. At saka hindi pwede ngayon. Malayo ang ospital. Nahihirapang wika ni Edna. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang isa ay hirap na hirap sa paghila ng maleta. Hindi na malaya ni Edna na napatigil siya sa gitna ng daanan at napasigaw sa sakit. Napahikbi siya nang biglang pumutok ang kanyang panubigan. Please, huwag mo na. Ayoko pa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanghihinang wika pa ni Edna. Wala siyang ideya na ngayon ang araw ng panganganak niya. Sa isip-isip niya, mali ang bilang niya sa pagbubuntis niya. Wala rin naman kasi siyang sapat na pera para magpa-check up dahil na rin sa tindi ng kahirapan at sunod-sunod na problemang kanyang kinakaharap. Napatingin ng babae sa harap niya na marinig ang busina ng kotse. Gustuhin man niyang tumabi para makadaan ito, pero dahil sa panghihina ay hindi niya magawa yun. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Edna. Inaasahan niya ang kanyang pagbagsak sa sahig pero hindi iyon nangyari. Isang malakas sa puwersang humawak sa kanyang baywang para mapigilan siya sa pagbagsak niya ng tuluyan. Edna. Sambit ng pamilyar na lalaki sa pangalan niya. Gumuhit ang mapait ng ngiti ng babae nang malaman kung kanino ang boses na iyon. Sa kabila ng sakit na nararamdaman at pagod, mas nangibabaw ang kirot na dulot ng mga alaala na binuo nila ni Samuel. Dahan-dahang iniangat ni Edna ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng asawa. Sa kabilang dako, hindi mapigilan ng lalaki na mapapikit na mariin nang maramdaman na mainit na palad ni Edna. Tila naibsan ang lahat ng pananabik niya sa asawa sa simpleng haplos lamang na iyon. Ang anak natin, Samuel. Nanghihina at wala sa sariling wika pa ni Edna. Hindi na niya magawa pandugtungan ang sasabihin. Nang tuluyan na nga mandilim ang kanyang paningin. Edna, wake up. Hold on, please. Anak, ibig sabihin may anak tayo. Bakit mo itinago sa akin to? Nanginginig na wika ni Samuel habang pilit na ginigising ang asawa. Hindi pa man naproseso sa utak niya ang revelasyon na may anak pala sila ni Edna. Ngunit nahanap niya na lamang ang sarili na papasok sa ospital na pag-aari ng mga magulang niya at kung saan din siya nagtatrabaho mismo. Doc, ano po nangyari? Tanong ng nurse kay Samuel at dinaluhan ito. Prepare the OR for an emergency C-section now. Tanging sambit ng lalaki at hindi sinagot ang tanong ng nurse. Pero Doc, hindi mo po duty ngayon. Naka-assign na si Dr. Reyes sa OB cases. Wala na tayong oras. Ako nagagawa ng operasyon. Pero she's my damn wife. At kapag hindi mo pa ako susundin, itatanggalin kita sa trabaho mo. Doktor lang si Reyes pero akong anak na may-ari ng ospital na ito. Ano nangyayari dito? Tanong ni Dr. Reyes na kararating lamang. Dok, kasi hindi na natapos pa ang sasabihin ng nurse nang biglang magsalita ang manggagamot. Wait, I know her. Siya bang asawa mo nag-iwan sa'yo noon? Usisa pa ni Dr. Reyes. Wala akong panahon para pag-usapan ng bagay na yan. Bakit mo siya tutulungan? Pagkatapos ng lahat, iniwan ka niya, di ba? Pinalit ka niya sa pera. Hindi ka pa ba nadadala? Anak namin ng batang dinadala niya. Paano ka nakakasiguro na anak mo talagang bata na yan sa sinapupunan niya? Just prepare the damn OR for an emergency C-section now. Kitang-kita ang pagdadalawang isip ng kapwa niya manggagamot. Ngunit sa huli, ay nagpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga si Dr. Reyes. Alam niya sa panahong ito ay wala sa bokabularyo ni Samuel ang magpatalo dito. Isabel, ako nang bahala. Hindi ka pwedeng mag-operate. Asawa mo ang pasyente. Alam mo ang policy. Conflict of interest yan. Wala na tayong oras. Bumagsak ng fatal heart rate niya. Mababa na rin ang pulso niya. Kung tatambi lang ako at manonood dito, baka parehong mawawala ang mag-ina ko. Bakas ang gulat at pagkalito sa mga mata ng doktor. Kitang-kita rin na puno ito ng pagtatanong, ngunit napapikit na lamang ito ng mariin. Kailan ka pa ba madadala sa lahat ng ginawa niya sa'yo? Ay, okay, fine. Pero magiging assistant mo. Ako.
Kung mawawala ka sa sarili mo sa gitna ng operasyon, ako ang tatapos. Naiintindihan mo? Wika na manggagamot. Umatras ang dila sa pagsisermo na makita ang matalim na titig sa kanya ni Samuel. Hindi ako mawawala sa sarili ko kapag alam ko mag-ina ko ng pinag-uusapan dito. Mariing wika pa ng lalaki. Nang makarating sa loob ng room, kaagad na nang hina si lalaki nang may mapagtanto. High risk na para sa mag-ina mo kung pipilitin pa normal delivery. Wika ng doktor. Scalpel, heart rate, monitor closely. Hindi ko hayaang may mangyari masama sa kanilang pareho. Tanging nasabi ni Samuel bago sinagawa ang operasyon. Samantala, unti-unting napadilat ang mga mata ni Edna. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras siya nawala ng malay. Natauhan lamang ang diwa niya nang marinig ang iyak ng sanggol. Nadako ang tingin niya kay Samuel na hawak-hawak ang kanilang anak. Unti-unting nagbadya ang luha ng babae nang makita ang tuwa at pangingilid ang luha ng lalaki habang pinagmamasdan ng sanggol sa bisig nito. Samuel. Nanghihinang wika pa ni Edna. Halos pabulong ng sambitin niya ang pangalan ng lalaki. Ngunit mabilis na napalingon ito sa kanya. Kitang-kita ang kaginhawaan sa mukha ni Samuel nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit nanghina si Edna nang biglang makita ang pagdaan ng hinanakit sa mga mata ng doktor. Alam niyang malaki ang kasalanan niya sa kanyang asawa. Isa na doon ang bigla ang pag-iwan niya kay Samuel at pagsisinungaling niya rito na hindi na niya ito mahal. Kahit pataluwas noon yun sa totoo niyang nararamdaman para sa asawa. Pahawak ako ng anak ko. Kailangan mong magpahinga. At saka hindi mo lang anak to. Anak natin to. Paano mo nalaman? Hindi na natuloy pa nakatanungan ni Edna dahil hindi na siya pinatapos pa ni Samuel. Sinabi mo sa akin na anak natin ng bata bago ka tuluyang mawala ng malay. Kumusta na pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng doktor. Hindi ka galit sa akin. Tinago ko sa'yo na may anak tayong dalawa. Wika ni Edna habang nakatingin sa asawa. Pinag-aaralan pa nito ang ekspresyon ni Samuel. Ngunit wala itong mabasa kundi pananabik at tuwa. Ang hirap magalit sa iyo, Edna. Sa kabila ng pag-iwan mo sa akin, hindi ko magawang magtanim ng puot sa iyo. Sinubukan ko, oo. Pero wala akong makapasa puso ko kung hindi pangungulila nung mawala ka. Alam mo, hindi talaga ako nawala. Hindi nga, dahil pinili mong iwan ako. Dahil sa pera, alam mo yun. Wala akong pakialam, Edna. Kahit ubusin mo pa lahat-lahat ng kayamanan ko noong mga oras na yun, sinabi ko naman sa'yo, gawin mo lahat ng gusto mo. Basta wag mo lang akong iwan. Ang tanga mo namang lalaki ka. Ikaw na nga niloko. Ikaw pa tong halos magmakaawa sa harap ko. Hindi ka pa ba nadadala sa ginawa mo sa inon? Hindi naman kita ginayuma pero bakit parang patay na patay ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Bakit ayaw mong mag-alit sa akin? Ang importante ngayon, nandito ka na. Ang tagal kitang hinanap. Samuel, alam mo, nagkataon lang ang lahat ng ito. Ano sa tingin mong gagawin ko sa lugar kung saan kita nakita? Ano sa tingin mo dahilan kung bakit ako nandoon? Anong ibig mo sabihin? Nalaman ko kung saan ka nakatira. Kaya ako pumunta doon. Nagkataon na nakita kita sa gitna ng daan. Bakit mo ginawa yun? Dahil mahal pa rin kita. Samuel, pakiusap. Edna, isasabi mo lang na mahal mo rin ako. Gagapang ako pabalik sa'yo. Desperadong wika pa ni Samuel. Kung hindi lang nito hawak ang anak nila, kulang na lang ay lumuhod ito sa kanyang harapan. Napakagat si Edna ng ibabang labi. Hindi alam ang sasabihin. Ngunit ang puso niya ang tanging nakakaalam kung ano ang totoong laman noon. Dumaan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng dalawa. Tangi ang mga pagbilisan tibok ng puso nila ang maririnig. Ang tinginan nila na parabang sila lang ang may alam sa kahulugan na yon. Saka lamang nakahinga na maluwag si Edna nang biglang umiyak ang anak nila mula sa bisig ni Samuel. You need to breastfeed our baby. Pagkatapos, magpahinga ka. Mahinang boses na wika ni Samuel. Bakas ang kabiguan sa boses nito. Lalo pat wala siya natanggap na sagot mula sa babae. Dahan-dahang ibinigay ng lalaki sa asawa ang anak nila.
Nangilid ang luha ni Edna nang tuluyan ang mahawakan ng kanilang anak. Kaagad niyang pinadede ang sanggol. You didn't get a normal delivery. Panimula ni Samuel. Ibig sabihin, cesarean ako. Sayang naman. Gusto ko pa sanang maranasan kung paano umiri. I'm sorry, masyadong mahinang katawan mo kanina para sa normal delivery. Ba't ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. Maliban na lang kung pinagplanuhan mo na patayin ako. Wika ni Edna na parang bumalik ang pagiging dating palabiro niya. Ngunit imbes na matawa si Samuel, ay sinamaan siya nito ng tingin na para bang hindi ito natuwa sa sinabi niya. Hindi kahit kailan, hindi ko inisip ang bagay na yan. Sa tingin mo ba'y magagawa ko sa iyo yan? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam kong hindi mo kaya. Ba't ka nga ba kasi nagsasorry sa akin? Pang ilang beses mo na yan. Nakakarami ka na. Isa na lang talaga baka hindi kita patawarin yan. Biro pa ulit ni Edna. Naalala ko lang kasi. Sabi mo sa akin nun, gusto mo yung normal delivery dahil ayaw mo, magkapeklat ang tiyan mo. Sabi mo pa, hindi ako dapat ang magpanak sa'yo at sa labas lang ako. Dahil ayaw mo makita ko na nasasaktan ka. I'm sorry to say this but ako ang nagpaanak sa'yo. Hindi ko kayang tumunga nga lang, Edna. Natigilan bigla ang babae. Hindi niya inaasahan na maalala pa lahat ni Samuel ang kanilang napag-usapan noon. Iyon lang ba? Okay lang. Ang importante ay ligtas ang baby. Tama na nga kakahingi mo na sorry. Baliktad eh. Ako dapat ang magsasabi sa iyo niyan. Ang importante, ligtas kayo ng anak natin. Mahalaga pa ba yung buhay ko? Tanong pa ni Edna sa sarili at muntik pang matawa. Sa isip-isip ng babae, kung hindi lang dahil sa bata na nasasinapupunan niya noon, baka sumunod din siya sa kanyang kapatid na namatay dahil sa sakit nito. Ako mismo tumahi sa tiyan mo. Sisiguraduhin kung hindi ka makakaranas ng matinding peklat. May mga paraan para ma-feed yan sa paglipas ng panahon. May mga silicone gel, special ointment, at pati mga treatment. Kaya wag mo alalahanin yan. Biglang wika ni Samuel na siya nagpagising sa malalim na pag-iisip ni Edna. Hindi mo naman kailangan pang gawin yan. Ano ba yan? Masyado ka namang ma-effort kapag ganun. Hayaan mo na. Peklat lang naman to. Ayaw na ayaw mo. Napepeklatan ng katawan mo, Edna. Dati pa yun, Samuel. Hindi na ako ganong ka-conservative sa balat ko tulad ng dati. At isa pa, mas may malaki at malalim pa akong peklat kaysa sa cesarean ko. Makahulog ang wika pa ni Edna. Hindi niya alam kung sa loob ng peklat ba iyon na nagdaang panahon o peklat sa katawan na dinanas niya. Kahit na, gagawin ko lahat para matanggal ang mga peklat. Napangiti na mapait ang babae. Kung sana, ganun lang din kadaling matanggal lahat ang peklat. Hindi lamang sa pisikal ngunit higit pa doon. Wika pa ni Edna sa isip niya. Siya nga pala, huwag mo alalahanin ng mga bills dito sa ospital. Ako nang bahala doon. Pati na rin sa mga kakainin mo. Wala kang dapat ay pag-alala. Ako nang bahala sa lahat-lahat. Lumipas ang 3 araw na pananatili niya sa ospital. May mga pagkakataong nagigising siya at bumubungad sa harapan niya ang kanyang asawa na nakaupo sa upuan habang tinititigan siya. Na para bang anumang oras ay mawawala siya sa paningin nito. Napaayos ng upo si Edna nang biglang bumukas ang pinto. Nakahanda ng kanyang malapad na ngiti. Pero agad ding bumagsak iyon nang makilala ang pumasok. Isang babae na may makinis na balat at aminadong malakas ang karisma nito. Napatas ang kilay ng estranghera. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bakas naman ang panunuya sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. So, ikaw palang asawa ni Samuel. Uwi ka ng babae. Bakit? Anong problema, miss? So, ikaw nga? Tinanggi ko ba? At saka sino ka ba? Pabalang na tanong pa ni Edna. Halatang napipiko na rin sa babae. Ako. Ako si Nancy. At ako lang naman ang fiancé ni Samuel. Mabuti naman at nahanap ka na niya. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ba ang rason kung bakit hinanap ka niya? Para mapirmahan mo ng annulment na inihanda namin sa'yo. Makikipaghiwalay sa akin si Samuel? Ano bang inaakala mo? Namamahalin ka pa rin niya sa kabila ng pag-iwan mo sa kanya noon? Matagal na sana kaming kasal na dalawa, pero hindi namin magawa-gawa iyon dahil kasal kayo sa papel.
Look, I'm his fiancé. Ito, patnubay mo. Itong singsing na suot-suot ko. Wika ni Nancy. Iningat niya ang kanyang kamay at pinakitan singsing sa daliri niya. Tila natuod si Edna sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay para siyang pinagsakluban ng langit sa narinig. Talaga? Bakit ibang sinabi niya sa akin? Sa lahat ng mga sinabi mo ay walang taliwas iyon sa mga sinabi niya sa akin nung magkita kami ulit. Sabi niya sa akin na isang sabi ko lang na mahal ko siya ay gagapang siya ulit pabalik sa akin. Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Edna nang biglang sumigaw ang babae. Shut up! Sinabi niya lang yun para kunin ang loob mo. Malakas ang boses na wika ni Nancy. Kitang-kitang pamumula sa buong mukha nito sa galit. Bakit niya pa gagawin yun? Kung pwede rin lang naman niya akong utusan na pirma ng annulment, gagawin ko naman. Maliban na lang kung pawang kasinungalingan lamang lahat ng mga sinabi mo. Gawa-gawa mo lang para panghinaan ako ng loob. Nagsasabi ako ng totoo. Sa katunayan, itong katibayan ko sa lahat. Hawak ko ngayon ang annulment paper. Pirma mo na lang ang kulang. Si Samuel mismo nag-utos sa akin na ibigay ko sa iyo to. Nanggagaliiting wika ni Nancy at bahagyang iniangat ang hawak-hawak niyang brown envelope. Ipaharap mo sa akin ang asawa ko. Kapag sasabihin niya yan sa mismong harapan ko, hindi ako magdadalawang isip na pirmahan yan. Paghahamon pa ni Edna. Hindi niya pinansinan ng bibisik na mga mata ng babae. Napahiga siya na maayos sa hospital bed at bahagyang napapikit ng mahinahon. What are you doing? Hindi pa ako tapos sa'yo. Ano sa tingin mo ginagawa ko? Di magpapahinga. Kaysa naman sayangan kong oras ko sa'yo. At saka kung hindi ka pa tapos, pues ako tapos sa sa'yo. Pakisara na lang ng pinto kapag lalabas ka. Napadilat bigla si Edna nang maramdaman ang mabigat na yapak ni Nancy papunta sa kanya. Nang idilat niya mga mata niya, naalerto siya na makita ang paglipad ng kamay ng babae. Kaagad na naalerto si Edna, mabuti na lamang at mabilis niyang naisaluyon. Huwag mo kong subukan, miss. Hindi porket kakapanganak ko lang kaya mo na ako. Hindi pa naubos ang lakas ko. Kayang-kaya kitang labanan. Huwag mo kong hahamunin. Pagbabanta pa ni Edna, kagad nang dumaloy ang takot sa mga mata ni Nancy. Ano nangyayari dito? Sabay na napalingon ng dalawang babae kay Samuel, nakakarating lamang. Babe, mabuti naman na nandito ka na. Namiss kita. Wika ni Nancy na makita ang lalaki. Iwinakti niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Edna doon. Ngunit napahigpit ang hawak ng babae doon dahilan para hindi iyon matanggal ni Nancy. Nalaki ang mga mata niya at napatingin kay Edna. Samantala, pinagtaasan lamang siya nito ng kilay. Anong ginagawa mo? Bitiwan mong kamay ko! Ngayon mo sabihin sa kanya lahat ng mga sinabi mo sa akin. Hamon ni Edna rito. Sinabi? Ano sinabi niya sa'yo? Nancy, ano sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Samuel, ngunit bakas ang takot sa mga mata nito. Kaya mo ko hinanap dahil gusto mong pirmahan kong annulment paper natin para maikasal na kayong dalawa ng babaeng to. At saka, fiancé mo raw siya? It's true. Nanikip ang dibdib ni Edna sa narinig. Hindi niya namalayan lumuwag na ang pagkakahawak niya sa kamay ni Nancy, dahilan para makalayo ito sa kanya at tumakbo papunta kay Samuel. See? I told you! May pagmamalaking wika ni Nancy at bahagya pa nitong pinulupot ang kamay sa braso ng doktor. Ngunit parehong nagulat ang dalawang babae nang tinanggal ni Samuel ang kamay ni Nancy. Yes, she's my fiancé. Before. Bago ko napagdesisyon na ako mismo maghahanap sa'yo, ay kinansel ako ng paparating na kasal namin. Hindi ko gustong pakasalan siya, Edna. Paniwala ka. Kagustuhan niyo ni Mami. Dahil gusto kitang kalimutan, sinubukan ko. Pero hindi ko kaya. Ikaw pa rin talaga, Edna. At napag-usapan na namin ito ni Nancy. Hindi ko alam kung bakit siya nandito at sinabi niyan sa'yo. Pero iisa lang ang klaro sa akin. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Hinding-hindi mangyayari yon. Mapupungay ang mga mata na wika ni Samuel habang nakatingin ng diretsyo kay Edna, na para bang hindi nakikinig si Nancy sa paligid. Napatras ang babae. Bakas ang galit sa mga mata nito at pagkahiya. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, babalik ka pa rin sa kanya? How dare you? I swear, malalaman ito lahat ng mami mo. Pagod na akong pagtakpan ka sa lahat. Sayang ka, Samuel. Willing pa sana akong pakasalan ka.
Ako na nga naghahabol sa'yo pero nagmamatigas ka pa rin at mas pipiliin mo pa rin ang hampas lupa na yan. Bahala kayo sa buhay niyo! Sigaw ni Nancy, padabog na lumabas at iniwan sila. Nang makaalis ang babae, namayani biglang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Ngunit maya-maya pa'y nauna na magsalita si Edna. Hindi ko tinanggap ang perang inalok ng mga magulang mo noon. Mas pinili kong lumayo at magsinungaling na hindi kita mahal para kung ganon, lubayan na rin ako ng mga magulang mo. Alam ko na kapag kasama kita, kapag malapit ka sa akin, hindi ako titigilan ng mga magulang mo. Panimula pa ni Edna. Bakas naman ang gulat sa mga mata ni Samuel nang marinig yun. Nasaan ang kapatid mong may sakit? Akala ko ba, kaya mo tinanggap ang pera dahil sa kapatid? Hindi totoo yun. Hinayaan ko na lamang ang mga magulang mo sa sasabihin nila sa'yo tungkol sa akin. Nawalan ako ng pakialam kung maniniwala ka man o hindi. Nasiraan man nila ako sa'yo. Ang mahalaga sa akin ng panahon na yun ay ang kapatid kong may sakit. Pero makalipas ang isang buwan, hindi niya rin nakayanan ang stage 4 cancer niya. Walang-wala ako ng mga oras na yun. Doon ko rin nalaman na buntis ako. Gusto kitang puntahan, pero pakiramdam ko ay wala akong mukhang ihaharap sa iyo. Sa pag-aakala ko na galit ka sa akin at hindi mo na rin ako mahal. Kailan ba kita hindi minahal? Akala ko lang naman. Mali ko bang mahal mo pa rin ako ng mga oras na yun? Yung sinabi mo lang ay baka kumatok na ako sa bahay natin at hindi ako namulubi ng ilang araw para makahanap ng matitirahan noon. Uwi ka pa ni Edna at bahagyang sinabayan iyon ng biro. Ngunit hindi man lang natawa si Samuel. Bagkus ay mas lalong dumilim ang ekspresyon ng mukha nito at mas naging seryoso. Bagay na ikinatigil ng babae sa pagtawa. Isang katok mo lang sa bahay natin. Bukas na agad yun para sa'yo. Para ayusin ang relasyon natin. Kaya nga hindi ako pumayag kay mami na mag-file ng annulment para maghiwalay tayong dalawa. Dahil umaasa ko na babalik ka sa bahay natin. Sa akin. Malamlam na boses pa ng lalaki. Paano kapag ngayon ako kakatok? Kitang-kitang kislap sa mga mata ni Samuel nang banggitin iyon ni Edna. Kusang lumabas ang matamis na ngiti sa labi nito. Hindi ka pa kumakatok, bubuksan ko na agad ang pinto. Paos na boses na wika ng doktor. Kaso nandito ako sa ospital. Paano ngayon yan? Wika pa ni Edna na ngayon ay napangiti na rin. Pwede kitang ipa-discharge ka dito at ihahatid papunta sa bahay natin. Natatarantang ani pa ni Samuel. Natawa naman ang tugon ng kanyang asawa. Hindi na kailangan, Samuel. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na natin kailangan gawin yan. Masyado na tayong matanda para riyan. Hindi na tayo bata. Hindi na tayo teenager. Nasa 30 na tayo. It's not too late. Ako rin, malapit na. Samantalang ikaw, nalampasan ng kalendaryo. Sinasabi mo bang matanda na ako? 3 taon lang ang agwat ng edad natin ah. Natawa bigla ang babae sa pagiging seryoso ng asawa. Sinasabi ko lang na wala na tayong panahon para sa mahabang pakipot. Ayokong lumaki ang anak natin na walang kinikilalang ama. Ang ibig mong sabihin, oo Samuel. Ayusin natin ulit ang mga nasirang nakaraan natin. Ipapangako ko hindi na kita iiwan ulit. Piyok ang boses na wika pa ni Edna. Hindi ka na ulit aalis sa tabi ko? Paninigurado pa ni Samuel. Hindi na, Samuel. Hindi ka na ulit lalayo sa akin kahit kailan? Hinding-hindi na, Samuel. Nangingilid ang luhan sagot ni Edna. Ibig sabihin ba nito, mahal mo pa rin ako? Sobra. Mahal na mahal. At kahit kailan, hindi nagbago yun. Ni kahit segundo, minuto o oras. Sambit pa ng babae at bahagyang napahikbi. Dahil doon, kaagad na lumapit sa kanyang asawa. Niyakap siya nito na mahigpit. Puno ng pananabik at sabik, na para bang takot na takot itong bitawan siya. Nang maghiwalay ang katawan nila, pinunasan ng lalaki ang kanyang luha at pagkatapos ay maranghing napluas ang pisngi niya. Ipapangako ko sa iyo, ipaglalaban kita kahit pa sa mga magulang ko. Hinding-hindi ka na muli nilang mailalayo sa akin. Malumanay na pangako ni Samuel. Sa pagkakataong yun, tanging pagpikit na lamang ang nagawa ni Edna. Hanggang sa maramdaman niya ang pagdampi ng malambot na labi ng kanyang asawa sa labi niya. Sa pagdilat, hindi akalain ni Edna na sa isang iglap lamang ay umiba na ang takbo ng buhay niya.
Umabot ang araw na pinadischarge na ni Samuel ang asawa. Doon din lamang napag-alaman ng babae na kaya hindi pa siya pinapaalis ng doktor dahil may plano pala ito para sa kanila. So, kapag hindi tayo magkaayos, hindi mo talaga ako papaalisin sa ospital mo? Ngiti-ngiting tanong ni Edna. Buhat-buhat ang kanilang anak habang nasa loob ng sasakyan ng asawa. Kahit doon pa kita patirahin. Mas okay nang alam ko kung nasan ka at mas safe ka sa ospital. Kung pwede lang, ililipat kita sa penthouse ko doon sa rooftop. May penthouse yung hospital nyo? Bakit ngayon ko lang alam to? Noong nagsasama tayo, hindi mo nabanggit sa akin yan. Siguro may kinikita ka doong babae, no? Biro pa ni Edna sa nagmamanehong asawa. Kita naman ang pagsalubong ng kilay ni Samuel at lalong pagseryoso nito. Hindi ko magagawa sa yung bagay na yan. Naku, alam ko. Patay na patay ka sa akin eh. Kahit doon pa man. Pero huwag mong ibahin ang usapan. Bakit hindi ko alam na may penthouse ka pala sa ospital? Matagal na yun. Hindi ko binanggit sa'yo kasi wala naman akong oras doon para umakyat doon sa taas. At isa pa, hindi ako naglalabas-masok doon kung hindi ang pinsan ko na kapwa ako doktor din. Ikaw lang naman kasi ang palagi kong inuuwian. Sinusubukan kong umuwi kapag marami pa akong oras para sa break time. Kung kaunti lang naman, sa opisina ako natutulog. Ngayon, sino na yung tumatambay doon? Nasa Amerika na yung pinsan kong doktor. Doon siya nagtatrabaho ngayon. Simula nung iwan mo ko, doon na ako kapag marami akong bakanting oras. Hindi ko kayang umuwi doon kapag wala naman doon ang inuuwian ko. Sa gabi lang ako umuwi sa bahay natin. Maasa na baka sa pagtulog ko sa bahay natin ay panaginip lang lahat. O hindi kaya baka isang gabi bigla kang kakatok sa bahay natin at naghihintay na pagbuksan kita ng pinto. Pasensya na ko nga. Pinili ko magsinungaling sa'yo para sa kapakanan ng kapatid ko. Ayoko may gawin na masama ang mga magulang mo sa kapatid ko kapag hindi kita lalayuan. Pero bakit hindi mo tinanggap ang pera? Kailangan yun ng kapatid mo. Ayokong ipagpalit ang pagmamahal ko sa'yo dahil lang sa pera. Hindi ko kaya. Kapag tinanggap mo sana ang pera, magiging mabuti ang kalagayan ng kapatid mo. At ako, maiintindihan ko magiging desisyon mo. Pera lang yun, Edna. Mas mahalaga ka sa akin. Kung ano makakapagpasaya sa'yo, gagawin ko lahat. Kita na? Tanga ka talaga pagdating sa akin, no? Pero may prinsipyo ako, Zamel. Ganon din ang kapatid ko. Pareho naming napagdesisyonan na huwag tanggapin ng pera para sa paggamot niya. Mas gugustuhin niya pa raw na mamatay kaysa tanggapin ng pera ng mga magulang mo. Hanggang sa mamatay siya, dala niya pa rin ang prinsipyo na yon. Saan ngayon ang puntod ng kapatid mo? Kung nasan din ang puntod ng mga pumanaw kong mga magulang. Gusto mo bang bisitahin natin yun sa susunod? Gusto mo ba akong paiyakin? Biro pa ni Edna. Of course not. Iniisip ko lang na baka na-miss mo na sila. Sino bang hindi? Halos lahat ng pamilya ko nasa sementeryo na. Nagre-reunion na yung mga bangkay nila sa lupa. Pero ako, buhay na buhay pa rin. Wala yata silang balak na sunduin ako eh. Don't say that. Ito naman, hindi mabiro. Siyempre hindi pa ako mamamatay. Baka hindi ka na makahinga kapag wala na ako eh. Napairap na lamang si Samuel sa biro ng asawa. Ngunit hindi niya may pagkakailaan tuwa sa kanyang puso. Lalo na't unti-unting bumabalik si Edna sa mapagbirong katangian nito na siya nagustuhan niya sa babae noon. Sa pagtahak nila papunta sa bahay na puno ng masaya at lungkot na alaala nila, pareho nilang ipinagdarasal na hindi na muli maulit ang pait na alaala na dulot na nakaraan. Sa pagpasok ng bahay, pamilyat na alaala ang naglaro sa kanilang isipan at ang pangako nila sa isa't isa na hindi na muli nila iiwan ang bahay, na siyang sumisimbolo ng bagong simula nilang mag-asawa. Nandito ka na pala, pasensya ka na, nakatulog ako. Hindi ako nakapagluto. Wika ni Edna na magising siya. Nadatnan niya si Samuel na hinehele-hele ang kanilang sanggol na anak. It's okay, huwag kang mag-alala. Nakahanda ng pagkain natin sa pag. Kagad na pabalikwas ang babae ng bango na marinig yun. Ano? Ikaw ang nagluto? Bakit ikaw at hindi ako? Dahil tulog ka. Masyadong mahimbing yung pagkakatulog mo. Nakailang katok ako ng pinto pero walang bumubukas. Kinabahan nga ako eh. Kaya ginamit kong susi at binuksan yun. Nung nakita kong tulog ka, ako na nagkusa nagluto. Saan na ginising mo ko para paglutuan kita? Ano ka ba? Galing ka trabaho tapos nagluto ka pa. Pagod ka na yan. Pagod ka na nga sa trabaho, dagdag pa dito sa bahay. Sa susunod, gisingin mo ako ha. At saka akin na nga yung anak natin, ako na bahala dito. Dapat magpahinga ka na. Wala kang dapat gagawin dito sa bahay.
Sermon ni Edna at inago ang sanggol kay Samuel. Ngunit sa kabila ng pagsermon na yon, ay isang ngiti ang pumaskil sa labi ng lalaki. Nang mapansin yon ng kanyang asawa, kagad siya nitong sinamaan ng tingin. Dahilan ng pagkagat ng ibabang labi ni Samuel upang pigilan ng pagngiti nito. "Oh, anong nginingiti-ngiti mo riyan?" Masungit na ani pa ni Edna. Imbis na sagutin siya ng lalaki, lumapit ito sa kanya at bigla siyang niyakap sa likuran nito. Ipinatong ni Samuel ang baba niya sa braso ng asawa at bahagyang dinungaw ang napakagandang anak nila. "Hindi ko alam kung bakit kinikilig pa rin ako sa tuwing ganito ka sa akin. Sabi nila, sa una lang daw ang kilig. Kapag kasal na at mag-asawa na kayo, doon susubok lahat. Mawawala na raw ang kilig. Pero bakit sa akin, pakiramdam ko, bago pa rin sa akin to lahat ah." Siguro dahil, ewan ko rin. Hindi ko alam sa'yo. Ikaw lang yung pinapagalitan ko na kinikilig. Sa paglaki kaya ng anak natin kapag pagalitan ko, kikiligin din ba ito? Napatawa si Samuel sa sinabi ng asawa. Iniisip niya pa lang na sa paglaki ng anak nila, parang dragon ang ina nito kung magalit. Sa pagkakataong yon, hindi niya alam kung sinong kakampihan niya at kung saan siya papanig. Siguro ang gagawin niya na lang ay tumakas para hindi makahingi ang anak nila ng tulong sa kanya. Dahil siya'y walang magagawa kay Edna. Sa madaling salita, inaamin niyang under siya ng kanyang asawa. "Kamukhang kamukha mong anak natin." Wika pa ni Samuel habang pinagmamasdan ng sanggol. "Siyempre, ako nanay eh. Baka hindi ka ang tatay niyan. Walang minana kahit sa'yo eh." "Sa akin yung kilay." Napasimangot si Edna. Sa bagay, pares makapalat sa lubong ang kilay. "Kaya naman pala hindi nakakasawang pagmasdan ng anak natin. Kasi kuhang-kuha niya yung mukha mo. Ang gandang pagmasdan. Ang hirap iiwas ang tingin." Wika pa ni Samuel. Bahagya pang sinilip ang mukha ng asawa. Napaiwas si Eden ng tingin, lalo pa nang maramdaman ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niya inaasahang kikiligin siya sa banat ng asawa. "Naku, hindi mo ako makukuha sa mga ganyan-ganyan mo ah." Pagpapakipot pa ni Edna, bagamat may mangiti sa labi nito. "Why? I didn't do anything. Sinasabi ko lang ang totoo." "Alam ko, hindi mo kailangang i-remind sa akin yun." "Bakit?" "Kasi, tinatablan ako." "Tinatablan ng alin?" "Tinatablan ako ng mga pambobola mo." Kumain na nga tayo. Iniiba mo lang ang usapan para hindi kita mapagalitan eh." "Give me 5 minutes. I need to recharge." Malambing na wika ni Samuel. Nakayakap sa asawa at anak, at bahagyang dinadampian ng halik ang braso ng babae. Kagad naman tumindig ang balahibo ni Edna dahil doon. Bahagya siya napapikit habang dinadama ang malambot na labi ng lalaki. "Tama ng recharge na yan, baka kung saan pa mapunta yan at pasundan agad yung anak natin." Awat ni Edna sa asawa. Nanghihina man sa ginagawa ni Samuel, ay pinilit niyang itulak ng mahina ang mukha ng asawa at lumayo dito ng kaunti. Ngunit nagawa pa rin siyang hilahin ni Samuel. Bago pa man siya makaangal, ay nasakop na ng doktor ang kanyang labi. Pakiramdam niya'y biglang nagblangko ang lahat sa utak niya. Nawala sa isip niya ang nirereklamo niya sa asawa. Namalaya na lamang niya na tumutugon na sa halik ni Samuel. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, sa pagitan ng imahe nila na naghahalikan sa isang sulok ng kwarto, may isang tao sa loob ng sasakyan na nanonood sa kanila sa anino nila sa bintana. "Hindi pa ako tapos sa iyo, Edna. Kung akala mo'y makukuha mo na sa akin si Samuel, pues hindi ako papayag. Lalo pat na pagtanto ko na hindi ko kayang pakawalan si Samuel. Handa akong agawin siya sa iyo kahit anong tulak niya sa akin. Matututunan niya rin na mahalin ako kapag wala ka na sa piling niya." Huwi ka ni Nancy sa sarili, habang matalim ang mga mata na nanonood sa mag-asawa mula sa bintana. "Siya na ba yan?" Biglang tanong ng isang lalaki na nakikinood din sa eksena na nangyayari sa bintana ni Samuel at Edna. "Siya nga. Alam mo na gagawin mo." Makahulog ang wika ni Nancy bago niya pinaharurot ang kotse palayo sa bahay na mag-asawa. Nagtaka si Samuel nang mapansin na parang natigilan si Edna, kaya napatigil ito sa paghalik sa babae. Samantala, naiwan ang tingin ni Edna sa labas ng bintana na parang may malalim na iniisip. "Hey, are you okay? May problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Samuel nang mapansin ang pagbago ng akto ng babae. Wala naman. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa atin kanina sa labas ng bintana. Lalo pa nung
Panasin ko yung sasakyan sa hindi kalayuan kanina. Ha? Saan? Tanong ni Samuel at bahagyang sinilip ang bintana para tignan ang tinutukoy ni Edna. Wala, nakaalis na yung kotse. Hayaan mo na, baka guni-guni ko lang yun. Napabuntong hininga si Samuel at sinara ang kortina ng bintana. Pagkatapos, nilapit niyang asawa. Bahagya pa nitong hinaplos ang pisngi ni Edna para maibsan kung ano man ang nararamdaman ng kanyang asawa. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Baka nagugutom ka lang. Mabuti pa nga. Huwag mo nang isipin yun. Nakangiting wika pa ni Samuel. Hinawakan ng kamay ng asawa. Sabay silang naglakad palabas ng kwarto. Ikaw naman kasi. Bakit ako? Inuna mo pang imukbang ako kaysa sa pagkain. Kung ano-ano na tuloy iniisip at nakikita ko dahil sa gutom. Natatawang wika pa ni Edna. Ako na magbubuhat sa anak natin. Baka hindi tayo makaabot sa kusina. Biro pa ni Samuel. Napairap na lamang ang babae at ibinigay ang sanggol sa asawa. Nang makarating sa hapag, akmang sasandukan na sana ng lalaki si Edna, ngunit kaagad siyang pinigilan ng babae. Ako na magsasandok para sa atin. Hep, huwag ka nang umangal dyan. Ako nang bahala dito. Tignan mo nga, hindi ka ba nahihirapan? Yung isang kamay mo, magsasandok pa. Tapos ang isa hawak ang anak natin. Kaya ako na dito. Awat pa ni Edna sa asawa na makita magsasalita pa sana si Samuel. Sa kabila ng sermon ng babae, hindi pa rin napigilan ng lalaki na mapangiti. Nang makita iyon ni Edna, napasimangot na lamang siya sa asawa. Sanay na siya rito dahil simula dati ay ganito na talaga si Samuel kapag papagalitan niya. Imbes na sumama ng loob, ay nakangiti pa rin ito sa kanya. Kumain ka na. Kagad naman sinunod ni Samuel ang utos ng asawa. Ngunit nang mapansin ng babae na nahihirapan ng asawa, ay inagaw niya bigla ang kutsara dito. Subuan na kita para hindi ka mahirapan. Mas lalong lumawak ang ngiti ng doktor. Mabuti pa nga, nakakangali pa rin sa kamay. Pagpapakusot ni Samuel. Ngunit halatang hindi naman totoo yun. Alam naman ni Edna na kaya lamang ito sinabi ng lalaki dahil nagustuhan nito ang kanyang alok. Naku, gusto mo rin eh. Imbes na patulan o itanggi ni Samuel ang paratang ng asawa. Ibinuka nito ang kanyang bibig. Nagpapahiwatig na naghihintay sa pagkain. Natawa na lamang si Edna ngunit kaagad ding sinubuan ng asawa. Mabilis yung nainguya ni Samuel bago magsalita. Oo, Edna, gusto ko to. Mapupungay ang mga matang pag-amin pa ng doktor. Isang matamis ang ngiti ang pumaskil sa labi ni Edna. Hindi maiwasang tanungin ng sarili kung deserve niya ba talagang mahalin ni Samuel. Napakaramdam niya ay walang katulad. Iniisip niya noon na kapag tatagal ay magbabago din ito. Ngunit doon niya napatunayan na nagkakamali siya. Dahil umabot na ng 1 taon, walang pinagbago. Kung anong pagkakakilala niya sa asawa, ganun pa rin ito hanggang ngayon. Sa isang sulok ng kwarto, nakangiting pinapanood ni Edna si Samuel na pinapatulog ang 1 taong gulang nilang anak. Nang makatulog, nilapag ito ng lalaki sa kanilang malaking kama. Buong akala ng babae ay ilalagay iyon ni Samuel sa gitna nila. Pero nagulat siya nang ilapag nito sa gilid. Hinarangan lang nitong unan sa gilid para masiguradong hindi mahuhulog ang bata. Nagtatakang sinundan ni Edna ng tingin ng asawa na ngayon ay may hinahalungkat sa isang cabinet. Take off your clothes. Seryosong utos si Samuel sa asawa. Nanlaki ang mga mata ni Edna sa narinig. Mabilis niyang hinila ang kanilang kumot at tinakpan iyon sa kanyang katawan. Bakit? Dati naman kahit umabot ang 2 taon na hindi kita pinagbibigyan ay hindi mo ako pinipilit. Bakit ngayon ay parang sabik ka na? Dahil sa sinabi ni Edna, gulat na napalingon si Samuel sa kanya. What are you talking about, love? Ang ibig sabihin, tanggalin mo ng damit mo, lalagyan natin ng ointment yun, tahi mo sa tiyan. And hell no, ayokong pilitin ka sa mga bagay na ayaw mo. Inaamin ko may mga pagkakataong sabi ko sa'yo, pero hindi yun ang rason para pilitin kita. I respect you. Pakiramdam ni Edna ay para siyang sinampal sa kahihiyan dahil sa maduming iniisip. Upang hindi mahalatang pamumula ng pisngi, kagad niyang hinubad ang kanyang damit para pandali ang matakpan ng mukha niya. Nang mahubad na, sandaling hindi makagalaw si Samuel sa kinatatayuan niya. Madilim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanyang kabuuan. Ano na? Akala ko ba lalagyan mo ng ointment tong tahi ko? Bakit ka nakatunganga riyan? Utal na wika pa ni Edna.
Kitang-kitang pahirap ang pag-iwas ng tingin ni Samuel sa katawan niya at napanunok. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi mo kailangan ba rin ng damit mo? Pwede mo rin naman yung iangat. Pero natanggal mo na kaya okay na yan. Paos na boses si Samuel. Namulang pisngi ni Edna na mapagtanto na tama rin naman ang asawa. Nagsimula na lagyan ng lalaki ng ointment at tiyan ng babae. Sa unang dampi, ito na naman ang kakaibang kuryente na dumaloy sa katawan ni Edna. Maliban pa doon, pakiramdam niya ay libo-libong paru-paro ang naglalaro sa kanyang tiyan habang hinahaplos ni Samuel ang kanyang tahi. Na ngayon ay hindi na masyadong kita. Halos hindi na ito halata at ang hubog ng tiyan ay parang dati, na tila hindi siya nagkaroon ng cesarean. Dahil na rin sa palagi nitong nilalagyan ng asawa ng ointment at minomonitor ito kahit pakiramdam niya, hindi naman iyon kailangan pa. Masakit ba? Biglang tanong ni Samuel habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Ha? Ang alin? Ito bang ginagawa mo? Hindi nga nakikiliti pa nga ako ng kaunti. Hagik-hik ni Edna. Iniisip ko na sana nasa tabi mo ako nung buntis ka. Na sana'y mababantayan kita na maayos. Hindi ko lubos maisip na habang ako'y nagpapakasasa sa buhay ko, nahihirapan ka naman sa pagbubuntis mo. Natigilan ng babae sa sinabi ng asawa. Hinaplos nito ang pisngi ng asawa. Kagad namang napaangat ang tingin si Samuel sa kanya. Malamlam na mga mata nito na magtama ang paningin nila. Sorry, hindi ako naging bukas sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Kahit pa na sana ang mag-asawa dapat maging open sa isa't isa. Pero huwag mo nang isipin ang mga nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ngayon. Kumpleto na tayo. Okay na tayo. Yun ang mas mahalaga. Wala na akong mahihiling pa. Huwi ka pa ni Edna. Pinunasan niya ang patak ng luha sa mga mata ng asawa gamit ang hintuturo. Huwag ka nga umiyak dyan. Naiiyak na rin ako Nangingilid ang mga luha na wika ni Edna. Bahagya pang pumiyok ang boses nito, ngunit nagawa pa rin itong tumawa. I can't help it. Napasimangot si Edna. Wala ni siyang maisip na paraan kundi ang halikan ng asawa. Paraan para gumana ang loob nito at tumigil na sa pag-iyak. Sandaling natigilan si Samuel, ngunit maya-maya pa'y tumugon din sa halik ng asawa. Habang tumatagal ay mas lalong naging agresibo ang dalawa. Lalong-lalo na si Edna na sandaling paghinga lang ang ginagawa pagkatapos ay hahalikan muli ang asawa. Akala ko ba'y ako yung masabik sa ating dalawa? Bakit masigit na sabi ka pa yata sa akin? Hindi na ako makahinga. Pakaramdam ko'y mawawalan ako ng hangin. Panunokso ni Samuel na maghiwalay ang labi nila. Nanlaki ang mga mata ni Edna, lalo na mapagtanto na tama ang lalaki. Sa kanilang dalawa, parang siyang uhaw na uhaw sa halik ng asawa. Hindi bahala ka nga riyan. Kaya lang kita hinalikan para tumahan ka nakakaiyak. Siguro palusot mo lang yun para maka-score ka sa akin Napangiti si Samuel. Hinawakan ito ang pisngi ni Edna at bahagyang hinaplos ito. Siguro nga. Mapupungay ang mga matang wika pa ng doktor. Akmang ipagpapatuloy na sana nilang halikan nang marinig ang maliit na boses ng bata na kakagising lamang. Tata! Mama! Wika ng anak nila. Kaagad itong gumapang papunta sa gitna nila. Lumapit ito sa isa. Nagpapahiwatig na nang hihingi ito ng gatas. Nagkatinginan na mag-asawa. Natawa si Edna na makitang pagkabigo sa asawa sa binabalak nito. Lalo na nang sinimula ng padedein ng babae ang kanilang anak. Itulog mo na lang yan. Patulugin mo muna ang anak natin. Makahulog ang wika ni Samuel. Tanging kindat lang ang naging tugon ni Edna. Sa gabing yun, sa malamig at tahimik na gabi, pinagsaluhan nila ang init sa katawan na mag-asawa. Kinaumagahan, nagising si Edna na mainit na katawang nakayakap sa kanya. Napangiti siya na maramdaman ang kamay na humalik sa baywang niya, dahilan para masubsob ang mukha niya sa dibdib ni Samuel. Napaangat ang tingin si Edna sa doktor, ngunit agad na napadaing ang lalaki sa sakit ng biglang hilahin ng babae ang mga maliliit na buhok sa dibdib ng asawa. Dahil doon, mas lalong humigpit ang hawak ni Samuel sa baywang ni Edna. Sorry, nanggigilang ako bigla. Ang gwapo mo talaga kapag bagong gising. Seryoso? Akin ka talaga? Hagik-hik ng babae. I'm all yours, Edna.
Paos na boses ni Samuel at bahagyang dinampian ng halik ang noo ng asawa. Teka, may duty ka ngayon. Late ka na. Mag-ayos ka na riyan at kailangan mo pang umalis. Natatarantang wika ni Edna. Kaagad siya napatayo at hinila ang kumot para ibalot sa hubad na katawan. Napadaing si Samuel. Ayaw pa nitong tumayo. Huy, tumayo ka na riyan! Napasigaw bigla ang babae nang biglang dakpin ng lalaki ang kanyang kamay at hinila ito pabalik sa kama. Give me 5 minutes. Napasimangot si Edna. Ngunit sa huli ay natahimik na lamang at hinayaan ng asawa sa hinihingi nito. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay pinakawala na siya ni Samuel. Uwi ako na maaga. Susubukan ko munang dalawin si Mami sa ospital. Pagbanggit ng lalaki sa ina niya ay napaiwas ang tingin si Edna. Alam ba niya nagkabalikan na tayo? Yes, sinabi ko na sa kanya. Nagalit siya? Nang mapansin na parang takot si Samuel na sagutin ang tanong ni Edna, unti-unting napatango ang babae. Nagpapahiwatig na alam na nito ang sagot kahit hindi sabihin ng lalaki. I'm sorry. Naiintindihan ko. Hindi rin naman natin siya mapipilit. Kaya hayaan na muna natin siya. Nakapagtataka nga kasi hindi siya gumagalaw ngayon. Hindi siya gumagawa ng paraan para maghiwalay tayo. I won't let that happen. Alam ko, kahit ako rin naman eh. Hindi na Samuel. Umalis si Samuel sa bahay nila nang may panatag sa loob. Kung dati takot siyang umalis ng bahay nila at iwan ng asawa, nangangamba na baka pag-uwi niya ay wala na mag-ina niya. Naging magandang pag-uusap nila ni Edna. Puno ng senseridad at pangako sa isa't isa. Bago dumiretso si Samuel sa trabaho, ay naisipan niyang bisitahin ng kanyang ina na may sakit. Oh, Doc Samuel, nandito ka pala. Nagkita na ba kayo ng mami mo? Bungad ang nurse nang masalubong niya ito sa hallway. Nagkita? Bakit? Umalis pa siya? Opo, nagpumilit na umalis. May kasama naman siyang personal nurse niya. Pupuntahan niya raw po kayo sa bahay niyo. Bibisitahin ka raw. Kaagad na pamura si Samuel sa narinig. Bumilis ang tibok ng puso niyang itinakbong hospital palabas. Hindi na nito binigyan ng pansin ng pagtawag ng nurse sa kanya. Nagtataka sa kanyang inaakto. Nang makarating sa sasakyan, ay kaagad niyang pinaharurot yun. Kahit malamig ang loob ng kotse, ay dumadaloy pa rin ang pawis si Samuel sa kanya noon. Sa iniisip na baka ano ang gawin ng kanyang ina sa mag-ina niya. Sa kabilang banda, pababa si Edna ng hagdan para pabuksan ang taong nag-doorbell sa bahay nila. Nang buksan ng babae ang pinto, bumagsak ang kanyang ngiti. Nang bumungad sa harapan niya, ang taong hindi niya inaasahang bubungad sa kanya. Doña Laura? Pagtawag ni Edna sa pangalan ng ina ni Samuel. Wala ka bang balak na papasukin ako? Nakangiti ngunit kitang istriktang aura na matanda. Kaagad na ipinaawang ni Edna ang pinto. Itinulak ng nurse ang wheelchair ni Doña Laura papasok. Iwan mo muna kami. Uwi ka ng matanda na makarating sa sala. Napatango naman ang personal nurse niya at walang imik na iniwan sila. Kung nandito kayo para sabihin sa akin na hiwalayan ko ang anak niyo, hindi ko na po ulit gagawin. I'm sorry. Hindi na natapos ni Edna ang pagsasalita nang bigla siyang matigilan sa sinabi ng matanda. Po? Hindi makapaniwalang wika ng babae. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa iyo. Lalo na noong hindi mo tinanggap ang perang inalok ko sa iyo sa kabila ng sakit na kinakaharap ng kapatid mo. Nang wala ka sa buhay ni Samuel, doon ko nakitang pinagkaiba na nandyan ka sa buhay niya at kung wala ka sa tabi niya. Para siyang robot na walang emosyon simula nang iwan mo siya dahil sa akin. Kitang-kita ang lungkot at walang buhay sa mga mata niya sa tuwing titignan ko mga mata niya. Gusto kitang puntahan nang malaman ko na nagkita muli kayo at may apo pala ako sa inyo. Kaso pakiramdam ko wala akong mukha na iharap sa iyo. Lalo pat alam kong isa rin ako sa naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid mo. Pasensya na Edna. Nagkamali ako sa iyo. Maiintindihan ko kung hindi mo ako kayang patawarin sa kabila ng lahat. Nakayukong wika na matanda habang nangingilid ang luha. Napaluhod si Edna at hinawakan ng kamay ni Doña Laura. Natigilan ang matanda at napatingin sa kanya. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, kung ano man po naging pagkakamali mo, pinapatawad na po kita. Patawarin mo rin ako kung bakit minahal ko ang anak mo. Napailing ang matanda sa sinabi ni Edna. Hindi. Nagpapasalamat nga ako dahil minahal mo si Samuel.
Alam mo ba noong naging kayo ay palaging maaliwalas ang kanyang mukha, taliwas sa pagiging suplado at magagalitin niya noon. Nung pinaghiwalay ko kayo, iniisip ko na hindi masyadong malalim yung nararamdaman niya sa'yo. Ngunit nagkakamali ako. Masyado kong minalit ang pagmamahal niya sa'yo. Akala ko ay si Nancy na magpapabago ng nararamdaman niya sa'yo. Pero kahit si Nancy ay bigo na kunin ang puso ni Samuel, doon ko lamang napagtanto na ikaw ang nagmamay-ari sa puso ng anak ko. Kung ano man po ang nangyari sa nakaraan ay, parte na po yun ng nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Salamat po sa pagtanggap po sa akin, Donya. Mami, tawagin mo akong Mami Edna. Nga pala, gusto kong makita ang apo ko, nasaan na siya? Napangiti ang babae. Nasa kwarto po naglalaro. Teka lang po, kukunin ko muna. Akmang tatayo na sana ang babae ay biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Seryosong wika ng matanda. Dahan-dahan namang napatango si Edna. Sa kabilang banda, kumalampag ang pinto sa puwersahang pagbukas si Samuel ng pinto ng bahay nila. Kabado siya habang nililibot ang bahay. Bumilis ang tibok ng puso niya na mapansin na tahimik ang kabuuan. Nang makarating sa harap ng kwarto nila, nanginginig ang kamay niya habang hawak-hawak ang doorknob. Pagbukas, bumungad sa harapan niya ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair habang kinakandong ang anak nila. Habang si Eda naman ay nakangitit na katayo at parang may kinukwento kay Doña Laura. "Oh anak, nandito ka pala." Wika ng ina ni Samuel na makita siya. "Akala ko ba mamaya ka pa uuwi?" Nagtatakang tanong ni Edna. Imbes na tugunan sila ni Samuel, mabilis ang hakbang ng lalaki papunta sa asawa. Kaganyan niyakap ang babae. Sa pagkakahigpit ng pagkakayakap niya, para bang mawawala ng babae sa tabi niya. Walang pakialam si Samuel kung makita man ng kanyang ina ang ginagawa niya. Ngunit napangiti na lamang ang matanda. Mas lalong napatunayan sa utak niya na makapangyarihan talaga ang pag-ibig ng dalawa. "Buong akala ko'y mawawala ka ulit sa akin." "Nangako ako sa Samuel, hindi ko bibiguin yun." Nang magpaalam na umalis ang matanda, ikinuwento lahat ni Edna sa asawa ang mga nangyari. Naging ang pag-uusap nila ni Doña Laura, maliban sa hinihinging pabor nito sa kanya. "Ang akala ko nga mag-aaway pa kami ng mami mo. Dahil hindi pa siya nakapagsalita, inunahan ko na talaga siyang sabihan na hindi kita iiwan. Pero nagulat ako nang bigla siya mag-sorry. Tapos ayun, nagkapatawaran. Hinanap niya yung apo niya. Nakahanda na pala yung mga pasalubong niya rito. Tignan mo, may pasalubong din siya sa akin. Ang ganda ng bag, mukhang mamahalin. Nahiya nga akong tanggapin, natatakot na rin eh. Iniisip ko na baka ginagawa niya lang tong pain o sinusubukan niya akong madadala ako sa mamahaling mga bagay." Salisay ni Edna kay Samuel. Pareho nakahiga ang dalawa sa kama, habang ang anak nila ay nakadapa sa dibdib ng ama at doon natutulog na mahimbing. "Kilala ko si Mami. Kapag hindi niya gusto ang tao, diretso siya. Kaya nakakasiguro ako nagkakamali ka kung ano man ang iniisip mo." Sa bagay, may punto ka." Wika pa ni Edna bilang pagsang-ayon. Nagulat siya nang biglang kunin ni Samuel ang kanyang kamay. Nagtatakang sinusundan ng tingin ng babae ang asawa sa ginagawa nito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Nang makitang nilabas niyo'y, nalaki ang mga mata ni Edna sa gulat. Samuel." Tanging pangalan lamang ang nabigkas niya na makitang kumikinang nasingsing sa loob ng pulang box. "Edna, pwede ba kitang pakasalan ulit? I want to marry you again." Malamlam ang mga matang sambit ni Samuel. Nangingilid ang mga luhang sunod-sunod na napatango ang babae. "Oo, Samuel. Kahit ilang ulit ka mag-alok ng kasal sa akin, oo at oo lang magiging sagot ko." Wika pa ni Edna. Bagamat hindi na ito ang unang beses na nag-propose si Samuel sa asawa, nanginginig pa rin ang mga kamay nito habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Edna. Pagkatapos ng gabi na yon, masayang ibinalita ng mag-asawa ang pagpapakasal nila ulit sa ina ni Samuel, na siyang ikinatuwa ng Donya. "Ako nang bahala sa kasal ninyo ng anak ko. Ako na maghahanda doon. Gusto ko makabawi sa inyong dalawa. Nung kasal niya noon ay hindi ako dumalo. Ngayon ako nang bahala para sa inyo. Kaya ngayon magpahinga ka rito sa bahay ninyo at hihiramin ko muna tong apo ko. Ibabalo ko rin sa iyo kinagabihan." Masayang wika ng matanda nang bisitahin siya habang wala ang kanyang asawa at nagtatrabaho. "Sigurado po ba kayo? Baka po'y kung mapano kayo. Makulit pa naman tong apo mo."
Nako, normal lang yan kasi bata. Mas makulit pa nga yan si Samuel noon eh. Matapos ang matagal na pangungulit ng matanda, sa huli ay walang magawa si Edna, kundi pagbigyan si Doña Laura na makipag-bonding sa apo nito. Naiwan ang babae na mag-isa sa loob ng bahay. Habang nagpupunas sa mahabang kabinet, nahagip ni Edna ang brown envelope na ibinigay sa kanya ni Doña Laura nung humingi ito ng pabor para kay Samuel. Naalala pa lahat ni Edna ang napag-usapan nila, na nangako siyang sasabihin niya sa asawa sa tamang panahon. Napatigil ang malalim na pag-iisip ng babae nang biglang may nag-doorbell sa labas. Kagad siyang bumaba at pinagbuksan niyon. Ngunit ang buksan niya ang pinto. Bago pa man siya isara ang pinto, ay isang panyo na may halong kemikan ang tumakip sa kanyang ilong, dahilan para unti-unting manlabo ang paningin niya. Samantala, walang ideya si Samuel sa nangyari sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa bahay nila, nadatnan niya si Doña Laura na kanina pang walang tigil sa pag-doorbell sa labas. "Mami!" Pagtawag ni Samuel sa kanyang ina. "Oh, Samuel, naku itong asawa mo, kanina pa ako katok ng katok at kaka-doorbell pero walang bumubukas ang pinto. Ano na kaya nangyari sa kanya sa loob?" "Po, baka tulog lang. Sandali lang, bubuksan kong pinto." Kinuha ni Samuel ang susi mula sa kanyang bulsa. Akmang gagamitin na sana niya ang susi, ngunit ang hawakan ng doorknob ay napagtanto nito na hindi nakalak. "Oh, hindi naman pala nakalak. Nako, bakit niya hinahayaang matulog na hindi nakalak ang pinto?" Uwi ka ng matanda. Nangunot ang noo ni Samuel sa pagtataka. Kilala niya si Edna. Hindi dito hinahayaang hindi nakalak ang pinto ng bahay nila. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit bigla siya nakaramdam ng pangamba. Mabilis siyang tumakbo papasok sa loob. Hinalungkat niyang kabuuan ng bahay. Ngunit wala doon si Edna kahit sa sulok. Hanggang sa makarating siya sa kwarto nila. Bumungad sa harapan niya ang kalat-kalat na kwarto. Binuksan ni Samuel ang closet. Wala na roon ang damit ng babae. Maging ang maleta at ang bag na bigay ng Donya, wala na rin. "Mahabagin, ano nangyari dito? Nasaan si Edna?" Gulat na tanong ng ina ni Samuel na makita ang kwarto nila. Imbis na sagutin siya ng anak, napaluhod ito at napahikbi. Wala na siya. Iniwan niya ulit ako. Umalis ulit siya." Nanghihinang wika ni Samuel. Kagad namang nilapitan ni Doña Laura ang kanyang anak at inalo ito. Baka nagkakamali ka lang. Tatawag ako ng pulis para magpaimbestiga." Wika ng matanda para mapanatag ang anak. Ninakawan? Ninakawan ang kwarto? Sinasabi bang kasabwat ni Edna ang magnanakaw?" Gulat na tanong ni Doña Laura. "Opo, yung pong hinala namin. May nakakita rin kasi sa asawa ng anak mo na may pinagbuksan at may pinapasok siyang lalaki sa loob ng bahay ninyo. Tapos paglabas sila, may hawak na silang mga maleta at halatang nagmamadali din." "Imposible yan. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa manugang ko." Galit na buliyaw ng matanda. "Ginagawa ba ninyo ang trabaho ninyo? Hindi magagawa sa akin yan ng asawa ko. Kahit kailan, hindi niya ako lolokohin." Nakakalungkot mang isipin, pero totoo lahat ang sinabi ng pulis. "Nancy." Gulat na tanong ng matanda na makita ang babae. "Look, may nakakuha ng litrato sa kanila na lalaki. At ang lalaki na nasa larawan ni siyang kasama niya sa pagnanakaw ay ito ring kuha ng litrato na magkasama sila noon. Tignan niyo, ang sweet pa nila. Mukhang magkasintahan ng dalawa at pinagplanuhan talaga nilang lahat." Napasinghap si Donya na makitang nasa larawan, na siya nagpapatunay na tama ang sinabi ni Nancy. Imposible. Tanging lumabas sa bibig ng matanda, hindi makapaniwala sa lahat. Makalipas ang 3 araw, simula na mangyari iyon, ay parang nawala ang kulay ng buhay ni Samuel. Natauhan ng lalaki sa malalim na pag-iisip nang maramdaman ang kamay ni Nancy na nakahawak sa kamay niya. Pasimple niyang tinanggal ang kamay niya rito at lumayo sa babae. "Hindi mo kailangan sayangin ang oras mo para lang sa magnanakaw at manlulokong babae na yun, Samuel. Kilala ko si Edna. Hindi niya kami kayang iwan ng anak niya ng ganun-ganun lang. Hindi niya magagawa sa amin yun." "Paano ka nakakasigurong anak nga ninyong bata na yun? Paano kung anak pala nila yun na lalaki? Napagod sa responsibilidad kaya iniwan na rin sa'yo." Natulala si Samuel sa sinabi ni Nancy. Akmang hakbang na sana ang babae para gawin ang sunod na planong akitin ng lalaki. Nang biglang kumalabog ang pinto, bumungad si Doña Laura. Kitang-kita ang galit sa mga mata nito. Magsasalita pa sana si Nancy,
ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Alam ko na ang lahat. Wala ka nang maitatago pa. Binayaran mo ang witness para magsinungaling. Yung lalaki sa larawan at inutusan mong kidnapin si Edna. Akala mo ba'y makakatakas ka sa mga kasinungalingan mo? Mas magaling ang mga tauhan ko mag-imbestiga. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin kung saan mo dinala si Edna. Nanlaki ang mga mata ni Nancy sa gulat. Tatanggi pa sana siya nang pumasok ang mga pulis sa loob. Napatingin siya kay Samuel na ngayon ay nandidilim na ang mga mata. Hindi ko alam ang sinasabi ni... Hindi pa natapos pa ang sasabihin niya nang isang kamay ang sumakal sa leeg niya. Saan mo dinala ang asawa ko? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Samuel. Sa kabilang dako, nang idilat ni Ed ng kanyang mga mata, muling bumungad ang madilim na kwarto. Nagulat siya na mapagtanto na hindi na siya nakagapos. Ngunit napansin nito na iba na ang suot niya. Nagmukha na itong revealing sa nipis at ikli ng suot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Mike, bakit mo ginagawa to? Hinanakit ni Edna. Si Mike ang dating naging kaibigan niya na siyang tumulong sa kanya nang lumayo siya kay Samuel. Alam mong mahal na kita noon pa man, pero bakit hindi mo ko kaya mahalin? Sinabi ko na sing noon pa man ay si Samuel talagang mahal ko. Hindi magbabago yun. Pwes, nasisiguro kong hindi na ulit kayo magkikita. Sinuhulan ako ni Nancy para kunin ka't patayin. Pero pasalamat ka't hindi ko magagawa sa'yo yun. Kaya alam mo ba kung anong gagawin ko sa'yo? Ngayong akin ka na. Aangkinin na kita. Wala na akong kaagaw sa'yo. Wala akong pakialam kung sino man ang laman ng puso mo. Ang mahalaga ngayon, nasa akin ka. Akin ka na, Edna. Ikaw, ang presensya mo. At katawan mo. Napaatras si Edna nang humakbang si Mike palapit sa kanya. Kagad itong dinakip ang paan niya, ngunit nagawa siyang sipain ng babae. Napatayo si Edna, akmang tatakas. Ngunit mabilis na hinila ng lalaki ang kanyang buhok. Napatigil siya sa pagpupumiglas nang maramdaman ang malamig na baril na nakatutok sa kanyang leeg. Isang piglas pa, Edna. Sasabog ang leeg mo sa akin. Bulong ni Mike. Nangilabot ang babae nang maramdaman ang mainit na hininga ng lalaki sa tainga niya. Mabilis siya nitong ibinalik sa kama. Muling nagpumiglas si Edna nang biglang pumatong si Mike sa kanya at sinimulan siyang halik-halikan. Ngunit napatigil lamang ang lalaki sa ginagawa nang biglang kumalabog ang pinto. Nasa kamay! Huwag kang kikilos! Sigaw ng pulis na ngayon ay nakatutok na mga baril kay Mike. Kaagad namang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Napatayo ito. Kaagad naman yung kinuha ni Edna na pagkakataon para makatayo. Samuel! Nanginginig ang mga luha ng babae na makitang asawa sa harap ng pinto. Edna, it's okay. Okay na lahat. Come here, love. Wika ni Samuel habang nanginginig ang buong katawan dahil sa nasaksihan. Iniisip niya na kung huli na sila ng dating ay baka kung ano ang nangyari sa asawa niya. Kung mangyari man yun, ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Dahan-dahan lumapit si Edna papunta sa direksyon ni Samuel. Ngunit hindi napansin ng lahat ang mabilis na pagkuha ni Mike ng baril. Itinutok niya yon kay Edna. Hindi ka rin lang naman magiging akin. Mabuti pa, mawala ka na sa mundong to. Parang baliw na wika ng lalaki. Nang iputok nito ang baril, mabilis na napatakbo si Samuel. Niyakap ang asawa at ipinalit ang pwesto nila. Dahilan para sa doktor tumama ang bala. Pakiramdam ni Edna ay biglang bumingi ang paligid niya. Napahikbi siya habang hawak-hawak ang likod ng asawa kung saan tinamaan ng bala. Habang si Mike, sunod-sunod na pinaputukan ng baril sa agresibong ginawa niya. Pakiramdam ni Edna ay parang bumagal ang oras habang pinapanood ang asawa na naghihingalo papunta sa ospital. Huwag kang bibitaw, Samuel. Pakiusap. Nanginginig ang boses si Edna bago nito bitawan para ipasok sa ER. 2 taon na nakalipas, ngunit sariwa pa kay Edna ang laala na iyon. Napag-alaman niyang may dinaramdam si Mike na karamdaman sa utak. Si Nancy naman ay nasa kulungan na. Samantala si Edna ay nahanap ang sarili na nakaupo sa damuhan habang nakatitig sa puntod. Hindi niya maiwasang mangilid ang kanyang mga luha. Mommy, si Daddy oh! Wika ng anak na mag-asawa ni siyang nagpagising sa diwa ni Edna. Napatingin ang babae kay Samuel na papalapit sa direksyon nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na makakasurvive ang asawa sa kabila ng bala na natamo.
Buong akala niya ay mawawala na si Samuel ng oras na yon. Kung sakaling man mangyari yon, ay hindi niya kakayanin yon. Sorry, I'm late, Mommy. Wika ni Samuel sa puntod ng ina. Hinalikan ng lalaki ang asawa sa labi at binuhat ang kanilang anak. Iniabae ang hawak niyang envelope na siyang ibinigay sa kanya ni Doña Laura noon na ibigay sa asawa kung sakaling mawala siya. Ito ang kanyang hinihinging pabor noon sa babae. Si Doña Laura, hinintay lamang na matapos ang kasal nila bago binawian ng buhay. Inihanda na nito ang lahat bago pa man siya pumanaw para makabawi sa kanilang mag-asawa, lalo na sa anak niya. Ano to? Buksan mo lang, para sa atin daw yan. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo ng sobre. Unang bumungad ang isang liham at kasunod nito ay mga titulo ng lupa, dokumento ng negosyo at isang susi na nakakabit sa maliit na pendant. Napaluha si Samuel. Agad na niyakap ang asawa at anak. Tahimik nilang tinanaw ang puntod. Humampas ang malamlam na hangin at sumayaw ang mga bulaklak. Parang huling yakap mula sa ina. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!